Bakit may mga lalaking nananatiling kalmado sa gitna ng pinakamalakas na bagyo, habang ang iba ay nalulunod sa isang patak lang ng ulan? Ito ang tanong na naghihiwalay sa mga lalaking reaktibo at sa mga lalaking nagdidikta ng kanilang realidad. Marahil ay sinabi sa iyo na ang pagiging emosyonal ay kahinaan at ang pagiging lohikal ay kalakasan. Ngunit yan ay isang mapanganib at simpleng kasinungalingan. Ang tunay na laban ay hindi sa pagitan ng emosyon at lohika. Ang laban ay sa pagitan ng kamalayan at kaguluhan. Sa video na ito, hindi tayo mag-aaral ng kasaysayan. Ibubunyag natin ang isang praktikal na sistema, isang stoic na angkla na magbibigay sa iyo ng kontrol kapag ang lahat sa paligid mo at sa loob mo ay nagkakagulo. Ito ang kaalaman na naiintindihan lamang ng iilan, ang pundasyon ng tunay na kapangyarihan. Bago tayo magsimula, itanong mo sa iyong sarili, anong emosyon ang pinakamahirap mong kontrolin? Ibahagi sa comments sa ibaba. Magsimula na tayo. Nabubuhay tayo sa panahon ng walang katapusang distraksyon. Bawat segundo, may humihila sa iyong atensyon. Mga notifikasyon, mga opinyon ng ibang tao, mga balita na idinisenyo para pukawin ang iyong takot at galit. Ang modernong mundo ay isang pabrika ng emosyonal na kaguluhan at ang mga lalaki, lalo na, ay inaasahang maging matatag na bato, ngunit hindi sila binigyan ng tamang mga kasangkapan. Ang resulta, isang henerasyon ng mga lalaking nagkukunwaring malakas sa labas, ngunit sa loob ay watak-watak dahil sa stress, pagkabalisa at kawalan ng direksyon. Ang problema ay hindi ang pagkakaroon ng emosyon. Ang problema ay ang pagiging alipin nito. Ang nararamdaman mong kaguluhan ay hindi isang personal na kabiguan. Ito ay isang sintomas ng paglalayag sa isang mabagyong karagatan ng walang angkla. Ang stoic na angkla ay hindi mahika. Ito ay isang set ng mga prinsipyo na nagpapahintulot sa iyo na kilalanin ang bagyo, igalang ang lakas nito, ngunit panatilihin ang iyong barko na nakatutok sa iyong patutunguhan. Ito ang unang hakbang, ang pag-amin na kailangan mo ng angkla. Ang unang pundasyon, ang dikotomiya ng kontrol. Ito ang pinakasimple ngunit pinakamakapangyarihang konsepto sa buong stoicismo. Nahahati ang mundo sa dalawang bahagi lamang. Mga bagay na kaya mong kontrolin at mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Ang opinyon ng ibang tao, ang ekonomiya, ang trapiko, ang panahon, ang nakaraan. Lahat ito ay nasa labas ng iyong direktang kontrol. Ang iyong mga iniisip, iyong mga paghuhusga, iyong mga aksyon, iyong mga reaksyon, ito lamang ang nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Karamihan sa pagdurusa ng tao ay nagmumula sa isang simpleng pagkakamali, ang pagsubok na kontrolin ang hindi kontrolado. Isipin mo na ikaw ay isang mamamana. Kaya mong kontrolin ang iyong pagsasanay, ang kalidad ng iyong pana at palaso, ang iyong paghinga, ang iyong pag-target. Ngunit sa sandaling bitawan mo ang palaso, hindi mo na kontrolado ang biglaang pag-ihip ng hangin. Ang isang hangal na mamamana ay magagalit sa hangin. Ang isang matalinong mamamana ay tumutuon lamang sa kanyang ginawa at tinatanggap ang anumang resulta. Dito nagsisimula ang kapayapaan sa pagkilala sa hangganan ng iyong kapangyarihan. Pagkatapos mong maunawaan ang dikotomiya ng kontrol, ang susunod na hakbang ay ang aktibong paghihiwalay. Gawin itong isang mental na ehersisyo. Sa tuwing may gumugulo sa iyo, itigil mo ang lahat at tanungin, ang bagay ba na ito ay nasa loob ng aking kontrol o nasa labas? Maging brutal sa iyong katapatan. Ang sinabi ng iyong boss, labas. Ang pagtaas ng presyo ng bilihin, labas. Ang naging reaksyon mo sa sinabi ng boss mo, loob.
Ang desisyon mo kung paano haharapin ang pagtaas ng presyo? Loob. Ito ang tinatawag na ang kuta ng isipan. Isipin mo na ang iyong isipan ay isang syudad na may matataas na pader. Ang mga kaganapan sa labas ay maaaring mag-ingay, maaaring magbanta, ngunit hindi sila makakapasok maliban na lang kung bubuksan mo ang tarangkahan. Ang tarangkahan na iyon ay ang iyong paghuhusga. Ang isang insulto, halimbawa, ay isang salita lamang na lumilipad sa hangin. Ito ay nagiging masakit lamang kapag hinusgahan mo ito bilang masakit at binuksan mo ang tarangkahan. Ang pagsasanay na ito ay hindi tungkol sa pagwawalang bahala sa mundo. Ito ay tungkol sa pagpili kung ano ang papapasukin mo sa iyong kuta, ang pagpapanatiling malinis at matatag ng iyong panloob na mundo habang ang labas ay nagkakagulo. Ngayon, pag-usapan natin ang impresyon. Ang mga Stoic ay may partikular na pananaw dito. Hindi ang mga pangyayari ang gumugulo sa atin, kundi ang ating mga opinyon o paghuhusga tungkol sa mga pangyayaring iyon. Isang halimbawa, natigil ka sa trapiko. Ang pangyayari ay simpleng mga sasakyang hindi gumagalaw. Ngunit ang pagdurusa ay nagmumula sa iyong impresyon. Napakawalang kwenta nito. Malilate na ako. Sinisira nito ang araw ko. Ang impresyon na iyon ay isang kwentong idinagdag mo sa isang neutral na sitwasyon. Ang isang stoic ay nagsasanay na huminto bago gumawa ng kwento. Nakikita niya ang trapiko at sinasabi sa sarili, may trapiko. Ito ay nasa labas ng aking kontrol. Anong nasa loob ng aking kontrol? Maaari akong makinig sa isang audiobook. Maaari kong planuhin ang aking araw. Maaari kong gamitin ang oras na ito para sa pag-iisip. Ang kapangyarihan ay nasa pagitan ng stimulus, ang trapiko, at ng iyong response, ang iyong reaksyon. Karamihan ng tao ay walang puwang sa pagitan niyan. Ang pagsasanay ay ang palakihin ang puwang na iyon. Sa puwang na iyon, nakatira ang iyong kalayaan at ang iyong lakas. Ang susunod na konsepto ay ang premeditatio malorum o ang premeditation of evils. Ito ay kabaligtaran ng modernong positive thinking. Sa halip na isipin na lahat ay magiging maayos, ang isang stoic ay nagsasanay na isipin ang mga posibleng negatibong mangyari. Bago ka pumasok sa isang mahalagang meeting, isipin mo, paano kung hindi nila magustuhan ang presentation ko? Paano kung magkamali ako ng salita? Paano kung tanggihan nila ang proposal? Hindi ito para maging negatibo. Ito ay para maging handa. Sa pag-iisip ng mga posibleng problema, dalawang bagay ang nangyayari. Una, nawawala ang takot sa hindi alam dahil naisip mo na ito. Pangalawa, nakakagawa ka ng contingency plan. Kung tanggihan nila, ano ang susunod kong hakbang? Ang pagsasanay na ito ay parang isang bakuna. Naglalagay ka ng maliit na dosis ng problema sa iyong isipan para kapag dumating ang totoong problema, handa na ang iyong sistema. Ang lalaking hindi handa ay nagpapanik. Ang lalaking nagsanay sa premeditatio malorum ay tumitingin sa problema at sinasabing, inaasahan na kita. Pagkatapos ng paghahanda sa masama, darating tayo sa isa sa pinakamataas na antas ng kaisipang stoic, amor fati, o ang pagmamahal sa kapalaran. Hindi ito simpleng pagtanggap. Ito ay ang aktibong pagmamahal sa lahat ng nangyayari sa iyo, mabuti man o masama. Bakit? Dahil ang bawat pangyayari, lalo na ang mga pagsubok, ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon para magpakita ng tapang, pasensya o karunungan. Isipin mo na ang buhay ay isang apoy. Maaari kang maging isang tuyong dahon na agad masusunog o maaari kang maging ginto na lalong kumikinang at dumadalisay sa init. Ang isang problema sa trabaho ay hindi problema. Ito ay isang pagkakataon para ipakita ang iyong galing sa paglutas nito.
Ang isang pagtataksil ay hindi pagtataksil. Ito ay isang masakit na aral sa pagpili ng mga taong pagkakatiwalaan. Sabi ni Marcus Aurelius, ang hadlang sa aksyon ay nagiging aksyon. Ang nakaharang sa daan ay nagiging daan. Kapag niyakap mo ang amor fati, wala nang masamang pangyayari. Lahat ay nagiging gatong para sa iyong paglago. Lahat ay nagsisilbi sa iyo. Paano mo magagamit ang lahat ng ito sa araw-araw? Sa pamamagitan ng discipline of assent. Ito ang sining ng pagpili kung ano ang iyong paniniwalaan. Araw-araw, binabato tayo ng mga impresyon. Isang tingin mula sa isang estranghero, isang komento sa social media, isang balita. Ang ating unang reaksyon ay automatikong magbigay ng kahulugan. Galit siya sa akin. Inaayawan nila ako. Magugunaw na ang mundo. Ang discipline of assent ay ang paghinto at pagsusuri sa mga impresyong ito bago mo sila tanggapin bilang katotohanan. Tanungin ang iyong sarili, ito ba ay isang katotohanan o isang interpretasyon lamang? May sapat ba akong ebidensya para paniwalaan ito? Ang pagtanggap ba sa paniniwalang ito ay nakakatulong sa akin o nakakasama? Ikaw ang bantay sa tarangkahan ng iyong isipan. Hindi lahat ng kakatok ay dapat papasukin. Karamihan sa mga negatibong emosyon ay mga bisitang hindi mo naman inimbitahan, ngunit pinatuloy mo pa rin maging mapili. Protektahan mo ang iyong isipan tulad ng pagprotekta mo sa iyong pinakamahalagang pag-aari dahil iyon talaga ito. Ang pangalawang disiplina ay ang discipline of desire. Ito ay simple. Naisin mo lamang ang mga bagay na nasa loob ng iyong kontrol. Ang pagnanais ng kayamanan, katanyagan, o pag-ibig mula sa isang partikular na tao ay isang reseta para sa kabiguan at pagkabigo. Bakit? Dahil lahat ng iyon ay nakasalalay sa mga panlabas na kadahilanan. Maaari kang magtrabaho ng husto, ngunit maaaring bumagsak ang ekonomiya. Maaari kang maging pinakamabuting tao, ngunit hindi mo mapipilit ang iba na mahalin ka. Sabi ng Stoic na si Epictetus, ang kalayaan ay hindi nakukuha sa pagtupad ng iyong mga nais, kundi sa pag-alis ng mga ito. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka dapat magkaroon ng mga layunin. Ang ibig sabihin nito ay dapat mong ilipat ang iyong pagnanais mula sa resulta na hindi mo kontrolado patungo sa proseso na kontrolado mo. Huwag mong naisin na manalo sa laro. Naisin mong maglaro sa abot ng iyong makakaya. Huwag mong naisin ang promosyon. Naisin mong gawin ang pinakamahusay na trabaho araw-araw. Kapag ang iyong kaligayahan ay nakatali sa iyong sariling pagsisikap at hindi sa resulta, nagiging hindi ka matinag. Ang huling disiplina ay ang discipline of action. Ang stoicismo ay hindi isang pasibong pilosopiya ng pagupo at pagtanggap. Ito ay isang pilosopiya para sa pagkilos. Ngunit ang pagkilos ay dapat may tamang direksyon. Ang bawat aksyon ay dapat ginagawa para sa common good or kapakanan ng lahat. Paano ito kumukonekta sa personal na kapayapaan? Dahil kapag ang layunin mo ay mas malaki kaysa sa iyong sarili, kapag kumikilos ka para sa iyong pamilya, komunidad, o sangkatauhan, ang iyong mga personal na problema ay lumiliit. Ang iyong ego ay nababawasan. Ang isang lalaking kumikilos para lamang sa sariling kapakanan ay madaling masaktan ang ego. Ang isang lalaking kumikilos para sa isang mas mataas na layunin ay tinitingnan ang mga personal na insulto at kabiguan bilang mga maliliit na abala. Tanungin ang iyong sarili sa bawat desisyon, ang aksyon ba na ito ay makatwiran? Ito ba ay para sa ikabubuti ng lahat? Kapag ang iyong mga aksyon ay nakaugat sa birtud at serbisyo, nakakahanap ka ng isang uri ng katatagan na hindi kayang ibigay ng anumang personal na tagumpay.
Isang makapangyarihang paalala ng mga Stoic, Memento Mori, tandaan mo na ikaw ay mamamatay. Sa modernong kultura, ito ay maaaring tunog na malungkot o nakakatakot. Ngunit para sa mga Stoic, ito ang pinakamalakas na panggising. Ang pag-alala sa iyong kamatayan ay hindi para maging malungkot, kundi para magbigay halaga sa iyong buhay ngayon. Kapag alam mong limitado ang iyong oras, hindi mo ito sasayangin sa mga maliliit na bagay. Mag-aaway ka ba dahil sa isang maliit na hindi pagkakaunawaan kung alam mong ito na ang huling araw mo? Mag-aalala ka ba sa opinyon ng mga taong hindi mo naman kilala? Ang memento mori ay isang filter. Tinatanggal nito ang lahat ng hindi mahalaga. Pinipilit ka nitong mag-focus sa kung ano ang tunay na may kabuluhan, ang iyong karakter, ang iyong mga relasyon, ang iyong kontribusyon sa mundo. Ito ang ultimate na gamot laban sa pagpapaliban at takot. Ang kamatayan ay hindi isang kaaway. Ito ay isang tagapayo na nagsasabing, mabuhay ka ng tama, ngayon na. Para sa mas malawak na perspektibo, isagawa ang ehersisyo na tinatawag na the view from above. Isara mo ang iyong mga mata. Isipin mo ang iyong sarili sa iyong kinalalagyan ngayon. Pagkatapos, dahan-dahang lumayo. Tingnan mo ang iyong buong bahay, ang iyong buong syudad, ang iyong buong bansa na lumulutang sa isang globo. Tingnan mo ang planetang Earth, isang maliit na asul na tuldok sa kadiliman ng kalawakan. Mula sa pananaw na ito, nasaan ang iyong mga problema? Nasaan ang insultong natanggap mo kanina? Nasaan ang iyong pagkabalisa tungkol sa hinaharap? Ang mga ito ay nagiging napakaliit, halos hindi na makita. Ang ehersisyong ito ay hindi para maliitin ang iyong mga problema. Ito ay para bigyan sila ng tamang sukat. Karamihan sa ating mga alalahanin ay pinalaki ng ating ego at ng ating makitid na pananaw. Ang view from above ay nagpapaalala sa iyo na ikaw ay bahagi ng isang bagay na mas malaki. Ito ay nagbibigay ng kapayapaan at pagpapakumbaba. Ginagawa nitong katawa-tawa ang mag-alala ng sobra sa mga bagay na sa cosmic scale ay walang gaanong bigat. Ang pagharap sa mga insulto ay isang mahalagang bahagi ng pagsasanay. Sabi ni Epictetus, kung may magsabi ng masama tungkol sa iyo, isipin mo, siguro hindi lang niya alam ang iba ko pang mga kapintasan. Kung hindi, mas marami pa siyang sasabihin. Ito ay isang radikal na pagbabago ng pananaw. Sa halip na maging depensibo, kinikilala mo ang posibilidad na may katotohanan sa sinasabi nila at higit pa roon na hindi ka perpekto. Ang isa pang diskarte ay ang ituring ang insulto bilang isang impormasyon lamang, tulad ng pagsasabing umuulan sa labas. Ang mga salita ay walang kapangyarihan sa iyo maliban kung bibigyan mo sila. Kung may tumawag sa iyo na tanga, ang iyong pagiging tanga ay hindi nagbabago. Kung hindi ka tanga, ang kanyang salita ay mali. Kung tanga ka, nagsasabi lang siya ng totoo. Sa alinmang kaso, bakit ka magagalit? Ang tunay na insulto ay hindi ang sinasabi ng iba, kundi ang pagpayag mong masira ang iyong panloob na kapayapaan dahil dito. Ang iyong kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa pagpapatunay sa isang taong hindi ka naman nire-respeto. Isang kritikal na kaaway na dapat kilalanin, ang iyong ego. Ang ego ang nagsasabi sa iyo na kailangan mong laging tama. Ang ego ang nasasaktan kapag hindi ka pinapansin. Ang ego ang nagkukumpara sa iyo sa iba. Ang stoicismo ay isang mahabang proseso ng pagpapaamo at pagpapaliit ng ego. Sa bawat oras na pinipili mong huwag mag-react sa isang insulto, pinapaliit mo ang iyong ego. Sa bawat oras na inaamin mong nagkamali ka, pinapaliit mo ang iyong ego.
Sa bawat oras na mas pinipili mo ang pagiging epektibo kaysa sa pangangailangan na manalo sa isang argumento, pinapaliit mo ang iyong ego. Isipin mo ang iyong ego bilang isang maingay na bata na laging humihingi ng atensyon. Hindi mo kailangang sigawan. Kailangan mo lang itong obserbahan, kilalanin, at huwag sundin ang lahat ng gusto nito. Ang isang lalaking kontrolado ng kanyang ego ay isang alipin. Ang isang lalaking kinikilala ang kanyang ego, ngunit hindi nagpapadala dito, ay isang malayang tao. Ang tunay na lakas ay hindi nasa pagpapakita na ikaw ay magaling, kundi sa kahandaang magmukhang hindi magaling para sa mas mataas na layunin. Paano naman ang pakikitungo sa ibang tao? May maling akala na ang mga stoic ay walang pakialam at parang mga robot. Ito ay maling-mali. Ang mga stoic ay naniniwala na tayo ay mga sosyal na nilalang. Ang ating kalikasan ay ang makipag-ugnayan at tumulong sa isa't isa. Ang pagkakaiba ay nasa motibasyon at reaksyon. Ang isang stoic ay tumutulong sa iba hindi dahil naghahanap siya ng papuri o kapalit, kundi dahil ito ang tamang gawin. Nagpapakita siya ng kabaitan at pag-unawa, ngunit hindi niya hinahayaang sirain ng masamang ugali ng iba ang kanyang sariling kapayapaan. Sabi ni Marcus Aurelius, ang mga tao ay nilikha para sa isa't isa. Turuan mo sila o tiisin mo sila. Kung may taong nagkakamali o nakakasakit sa iyo, ang unang opsyon ay subukang itama sila ng may kabaitan. Kung hindi ito posible, ang iyong tungkulin ay tiisin sila ng may pasensya, nang hindi hinahayaang mahawaan ka ng kanilang negatibidad. Ang iyong birtud ay hindi dapat nakadepende sa birtud ng iba. Ang konsepto ng "the obstacle is the way" ay isang game changer. Ito ay ang ideya na ang bawat hadlang sa iyong landas ay hindi para pigilan ka, kundi para turuan ka. Ang bawat problema ay naglalaman ng sarili nitong solusyon. Kung ikaw ay isang negosyante at biglang nagkaroon ng krisis sa ekonomiya, iyon ay hindi katapusan ng mundo. Iyon ay isang pagkakataon para maging mas malikhain, mas matipid, at mas matatag. Kung ikaw ay isang atleta at nagkaroon ka ng injury, iyon ay hindi isang trahedya. Iyon ay isang pagkakataon para pag-aralan ang iyong katawan, mag-focus sa mental na aspeto ng laro, at bumalik ng mas matalino. Kapag ang isang lalaki ay tumitingin sa mga hadlang sa ganitong paraan, nagiging hindi siya mapipigilan. Wala nang masamang kapalaran. Lahat ay nagiging pagkakataon. Ang tanong ay nagbabago mula sa bakit nangyayari ito sa akin patungo sa paano ko magagamit ito. Ito ang ultimong pag-angkla ng kapangyarihan sa iyong mga kamay. Para patibayin ang iyong mental na katatagan, kailangan mong isabuhay ang voluntary discomfort o voluntaryong paghihirap. Ang ating modernong buhay ay sobrang komportable. Palagi tayong may pagkain, malambot na kama, at aircon. Ang problema, kapag nasanay ka sa sobrang ginhawa, nagiging mahina ka sa harap ng tunay na hirap. Ang voluntaryong paghihirap ay ang sadyang paglalagay ng iyong sarili sa mga hindi komportableng sitwasyon. Halimbawa, maligo ng malamig na tubig, mag-fasting paminsan-minsan, matulog sa sahig, maglakad imbes na mag-drive. Sa paggawa nito, tinuturuan mo ang iyong isipan at katawan na hindi mo kailangan ng luho para mabuhay at maging masaya. Ipinapaalala mo sa iyong sarili na mas matatag ka kaysa sa iyong inaakala. Kapag dumating ang hindi inaasahang paghihirap, mawala ng trabaho, magkasakit, hindi ka magpapanik. Ang iyong reaksyon ay, naranasan ko na ang mas mahirap dito. Kaya ko ito. Ito ay pagsasanay para sa laban ng buhay na ginagawa sa panahon ng kapayapaan, ang kapangyarihan ng paghinto o the power of the pause.
Ito ay konektado sa puwang sa pagitan ng stimulus at response, pero mas praktikal. Sa tuwing makakaramdam ka ng malakas na emosyon, galit, inis, takot, sanayin mo ang iyong sarili na huminto. Huminga ng malalim. Bago ka sumigaw, bago ka mag-send ng galit na text, bago ka gumawa ng desisyon na pagsisisihan mo, bigyan mo ang iyong sarili ng 1 segundo, 10 segundo, 1 minuto. Sa maikling sandaling iyon, tanungin mo ang iyong sarili, ano ang pinakamatalinong gawin ngayon? Ano ang gagawin ng taong gusto kong maging? Ang paghinto na ito ay parang isang circuit breaker. Pinipigilan nito ang automatikong emosyonal na reaksyon at binibigyan ng pagkakataon ang iyong rasyonal na isipan na kumilos. Ang isang reaktibong tao ay isang papet sa tali ng kanyang emosyon. Ang isang taong marunong huminto ay ang puppeteer. Ang kalidad ng iyong buhay ay madalas na nakasalalay sa kung ano ang iyong ginagawa sa mga maikling sandali ng paghinto bago ka kumilos. Mahalagang maunawaan ang papel ng birtud o virtue. Para sa mga Stoic, ito ang nag-iisang tunay na kabutihan. Hindi yaman, hindi kalusugan, hindi katanyagan. Ang birtud lamang. Ano ang birtud? Ito ay ang 4 na pangunahing katangian. Karunungan, ang kakayahang makita ang tama sa mali. Katarungan, ang pagtrato sa iba ng patas. Katapangan, ang paggawa ng tama kahit mahirap. At moderasyon, ang pagkontrol sa sariling pagnanasa. Bakit ito ang angkla? Dahil ang mga ito ay laging nasa loob ng iyong kontrol. Maaaring mawala ang iyong pera. Maaaring bumagsak ang iyong kalusugan. Ngunit walang sino man ang makakakuha ng iyong karunungan o katapangan maliban kung ipamimigay mo ito. Kapag ang iyong layunin sa buhay ay ang maging isang mabuting tao, isang taong may birtud, ang iyong halaga ay hindi na nakadepende sa mga panlabas na bagay. Ang iyong panalo sa araw-araw ay hindi na nasusukat sa kung ano ang iyong nakuha, kundi sa kung gaano ka naging matuwid, matapang at makatarungan. Ito ang pinakamatibay na pundasyon ng pagkatao, ang pagsasanay ng Stoic Journaling. Ito ay isang praktikal na paraan upang isama ang lahat ng prinsipyong ito sa iyong buhay. Gabi-gabi, bago matulog, maglaan ng 10 minuto para magsulat. Pag-isipan ang iyong araw. Itanong sa sarili, ano ang ginawa kong mali? Ano ang ginawa kong tama? Ano ang maaari kong gawin ng mas mahusay bukas? Maging matapat. Huwag husgahan ang iyong sarili ng may galit, kundi suriin ito na parang isang siyentipiko na nag-aaral ng data. Dito ako nag-react ng may galit. Bakit? Dahil nasaktan ang ego ko. Dito ako nagpakita ng pasensya. Maganda yon. Ang journal na ito ay ang iyong salamin. Ipinapakita nito sa iyo ang iyong mga pattern ng pag-iisip at pag-uugali. Ito ang iyong training ground. Sa pamamagitan ng regular na pagsusuri, dahan-dahan mong tinatanggal ang iyong mga kahinaan at pinapalakas ang iyong mga kalakasan. Ito ang proseso ng pagiging sarili mong guro at coach. Paano mo haharapin ang pagkabalisa tungkol sa hinaharap? Ang stoic na pananaw ay simple. Ang hinaharap ay wala dito. Ito ay isang imahinasyon. Ang labis na pag-aalala dito ay parang pagbabayad ng interes sa isang utang na hindi mo pa naman nakuha. Sa halip na mag-alala, maghanda. Gamitin ang premeditatio malorum para isipin ang mga posibleng problema at gumawa ng plano. Pagkatapos, ibalik ang iyong focus sa kasalukuyan. Ang tanging oras na mayroon ka ay ngayon. Ang tanging bagay na kontrolado mo ay ang iyong aksyon sa sandaling ito. Sabi ni Seneca, ang taong nagdurusa bago ito kailanganin ay nagdurusa ng higit pa sa kailangan. Kung may problema kang kailangang harapin bukas, ang pinakamahusay na paraan para paghandaan ito ay ang maging mahusay
sa iyong ginagawa ngayon. Maging kalmado at mag-ipon ng lakas. Ang pagkabalisa ay pagnakaw ng lakas mula sa kasalukuyan para ibigay sa isang hinaharap na maaaring hindi naman mangyari. Huwag mong payagang nakawin ang iyong lakas. Bilang pangwakas na prinsipyo, isama natin ang lahat sa isang stoic na angkla. Ang angkla na ito ay isang mental na checklist na magagamit mo sa anumang oras ng krisis o emosyonal na kaguluhan. Una, control. Ang sitwasyon ba na ito ay nasa loob o labas ng aking kontrol? Kung nasa labas, tanggapin mo. Kung nasa loob, kumilos ka. Pangalawa, virtud. Ano ang pinakamatapang, pinakamakatarungan at pinakamatalinong gawin sa sitwasyong ito? Gawin mo iyon, anuman ang mangyari. Ikatlo, pananaw. Sa grand scheme of things, gaano kahalaga ang problemang ito? Ano ang matututunan ko dito? Gamitin ito bilang gatong. Ang tatlong hakbang na ito, kontrol, virtud, pananaw, ay ang iyong emergency protocol. Sanayin mo ang iyong isipan na automatikong dumaan sa prosesong ito. Sa paglipas ng panahon, hindi mo na ito kailangang isipin. Ito ay magiging iyong natural na reaksyon. Hindi nakaguluhan ang iyong default state, kundi kalmado, may layunin at may kapangyarihan. Iyan ang resulta ng pagkakaroon ng isang stoic na angkla. Naarating natin ang dulo, ngunit ito ay simula pa lamang ng iyong pagsasanay. Ang stoic na angkla ay hindi isang konsepto na basta mo na lang nalaman. Ito ay isang kasanayan na dapat hasain araw-araw. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pag-unlad. Ang pangunahing aral ay ito. Ang kalayaan ay hindi matatagpuan sa pagbabago ng mundo sa paligid mo, kundi sa pagmaster ng mundo sa loob mo. Ang kapangyarihan ay hindi sa pagkontrol sa mga kaganapan, kundi sa pagkontrol sa iyong reaksyon sa mga kaganapan. Ikaw ang nag-iisang may hawak ng susi sa iyong panloob na kapayapaan. Huwag mo itong ibigay kaninuman. Salamat sa paglalaan mo ng oras sa pag-unawa sa mga malalalim na konseptong ito. Ang iyong atensyon ay isang mahalagang yaman at pinahahalagahan ko na ibinahagi mo ito sa akin. Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng kahit isang piraso ng karunungan na magagamit mo, i-click ang like button at mag-subscribe dahil marami pa tayong paglalakbay na gagawin tungo sa pag-angkin ng ating tunay na lakas. Para sa huling pagninilay, iwan sa comments. Alin sa mga stoic na prinsipyo ang pinakamalakas na tumatak sa iyo at paano mo plano na isabuhay ito simula bukas?